Philippines is quite impressive, isn't it, Almond? Nakangiting ani Beatrice matapos libutin ang buong Manila. Nagtungo silang BGC dahil gusto nitong mamasyal. Wala siya nagawa kundi pumayag dahil utos yun ng kanyang ama. Di niya sinagot ang dalaga. Nagtungo lang siya ng Bar Island at nagsari ng wine sa wine glass. Di maalis sa isip niya si Vanessa at nag-aalala siya dahil di niya alam kung anong sasabihin ng dalaga pag nalaman nito ang tungkol kay Beatrice. You need to dress up, Ed. Your father said that we're going to meet someone. Who? Kunot noon niyang tanong. I think that your father made some friends here. Sagot nito habang namimili na isusuot sa pinamili nito. And they invited us for dinner. That is so unlike him. Aniya. I know. Sambit naman ito. Humarap to sa kanya at pinakita ang dalawang damit. Which one do you fancy the most? Whichever you prefer to wear. Walang buhay niyang sagot. Bumagsak ang balikat nito. Almond, you have to be nice to me. Soon I will become your wife. Don't say it. You should introduce me as your fiancé. Maybe to Vanessa Alcantara? Natigilan siya. Bagamat inosente ang mukha nito, alam niya kung anong ibig nitong ipahiwatig. Beatrice is nice and gentle. Para kaibigan din to, pero si Beatrice ang tipo ng babae na hindi nagpapatalo kapag may gustong makuha. How do I know you and that woman? Wala siya nakikitang galit sa mga mata ni Beatrice. Bakos, nakikita niyang selos at inggit dito. She is quite beautiful. Not feminine but feisty. Woman that I thought I cannot compete with. There's a lot of difference between me and her. I know she's the woman you were talking about. Beatrice. Ayaw niya makipagdiskusyon sa dalaga, lalo na kung tungkol yan sa magkaibigang nararamdaman nila. I am tired. Don't you dare turn back me, Ed? Nagbabanta ang tinig dahil para matigil siya. Ever since the beginning, I had confessed my feelings for you. I helped you with everything. I became your strength when you were so weak. Even when you think of yourself as some sort of a foolish, lost boy, I guided you. Humarap siya sa dalaga. Now what? I know where I stand in your life. I know that I have a hold or even have a place in your heart. She said firmly, trying to speak as loud as she can. I know I might never win against her, but I want to fight. I want to fight for a chance even if it's so little. I will hold on to it because I love you, much more than you know. I cannot love you in return, Beatrice. Aniya, ayaw niya tong saktan. He knows how fragile she is, but he had to say it. He had to hurt her now so she would not get hurt even more. Buo ng puso't isip niya na ang tayong babae lang na mamahalin niya ay si Vanessa. There is no room for Beatrice. Before I left you in your office, I thought I made all the things clear for you. Tulad ng inaasahan, nakita niyang sakit sa mata ng dalaga. Mula sa luhang tumutulo, sa maamong mga mata nito, damang-dama niya kung gaano kasakit kay Beatrice ang mga sinabi niya. Nabitawan nitong damit na hawak. Di niya pinakita sa dalaga ang konsensyang bumabalot sa kanya. Gusto niyang magalit sa kanya hanggang sa mapagtanto nito na hindi siya ang taong dapat itong mahalin. Please, she begged, let me in your side. No, he said, whispering. I don't want to give you false hopes, Beatrice. If I let you, you will get hurt even more. Before things get worse for you and I, please, I want you to stop. Stop or else, I'd like to meet her. She said coldly. Pinunasan nito ang basang pisngi. Ngayon lang niya nakita si Beatrice sa ganong emosyon. I will be the one to judge whether should I leave you or not. I want to see how far she'll go fight for you. I must see whether she deserves you or not. Pinulot nito ang damit at naglakad papasok sa guest room. Vanessa woke up from the hospital bed. Napamura ng maramdaman ang kirot sa ulo niya. Nanghawakan niya to nakabenda na. Napatingin siya sa labas ng bintana. Tanaw niya ang matataas na gusali. Di alam kung ilang oras siyang walang malay at kung bakit di niya naramdaman na nadala na pala siya sa Maynila. Are you okay? Tanong ni Isabel. Nasa pintuan lang para to at pinagmamasdan siya. Tulad ng inaasahan, malamig na naman ang tingin nito sa kanya. Mabutit yan lang inabot mo. You think? I almost died? She said sarcastically. Do not be exaggerated. No one dies from getting hit by a glass. Yeah, right. Since you never get one. Unlike you, I always follow Grandpa. Napaingo siya. Iniwas ang tingin sa pinsan at tumalakip-kip sa kama. Ilang araw na ba ako nandito? I said stop exaggerating. Ano na oras ka palang walang malay? Simula sa rancho papunta dito sa Maynila and you're 20 minutes unconscious since you arrived here. Ganun ba? Alam na ba ni Mommy? Yeah. Nag-away sila ni Lolo. Siyempre wala namang nasabi si Lolo. After all, it's his fault. Hindi na lang siya umimik. Nakatingin lang siya sa labas ng bintana at inaalala ang nabasa niya sa folder. So, he's engaged, huh? Parang nadurog ang puso niya dahil doon.
Di niya alam anong magiging reaksyon niya sa mga oras na yon. Kung matatawa ba siya dahil ang tanga-tanga niya. Kung magagalit ba siya dahil hindi sinabi sa kanya. For Pete's sake, they've been together for more than 2 days and for that days, they had been intimate. Nangako pa siya sa binata. She almost chose him for Pete's sake. Damn him! Sa huli, luha ang naging sagot dahil nasasaktan siya. Dahil mahal niya ang binata. Nasasaktan siya dahil kahit anong gawin niya, hindi siya kakampiyan ng tadhana. Nasasaktan siya dahil umasa siya sa katiting na pag-asa na meron sila. For her whole life, all she wants is to be happy, but she ends up being miserable and hurt again. You know, you should never swim in a deep blue sea and fire a rare fish where there's a lot in a shallow part. Do not cry as if this is the end for you. You're beautiful. Marami pa dyan. Mas deserving kaysa kanya. Huwag mong ikulong ang sarili mo sa lalaking hindi ka sigurado kung mamahalin ka. Find a guy who can turn hard rocks into ashes. A guy who can bring you the star and the moon. Even sun if it's possible. Natawa siya pero aaminin niya tamang pinsan niya. Kahit paano nagising na siya sa katotohanan. Kailan ka pa naging expert sa ganyan ha, man-hater? Since I married Lucas? Kibit-balikat na sagot nito. Pero mabalik tayo sa iyo ha, it's different. Kung siya si Aaron, malamang matanggap ni Lolo. Pero ngayon, Vanessa, he's from the clan where us outsider won't even get in. Hindi man siya yung as in prinsipe, kahit papaano may title pa rin. And not to mention that he's already engaged. It will be impossible for you too. I know. Aniya, at masakit para sa kanyang malaman yon. Walang katumbas na kahit ano sa pinagdaraanan niyang sakit na malaman na ang taong labas niyang mahal ay maitatali na sa iba. Ayaw lang ni Lolong matulad ka sa iyong ina. He wanted what's the best for all of us. Tipid siyang napangiti. I know, but what can I do? I don't know how to undo it. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Rio nang makita si Vanessa sa harap ng pinto ng kanyang penthouse. He was already on his formal attire and about to go down. Nanigas ang buo niyang katawan na makita ang walang emosyon nitong mukha. Namumugto at pulang-pula ang mga mata. Marahil kagagaling lang nito sa pag-iyak. Ngunit ang nakatawag ng pansin niya ay ang benda nito sa ulo. Akmang hahawakan niya to pero tinabig ni Vanessa ang kamay niya. Vanessa! Halos usal sa hangin niya yung nasabi nang lumapat sa pisngi niya ang palad ni Vanessa. Hindi isa, hindi dalawa, kundi 3 sampal ang naiabot niya rito. Ramdam niya ang galit at tinanakit sa bawat sampal na ginawa nito sa kanyang pisngi. Hindi niya ininda ang sakit ng kanyang pisngi. Wala siyang karapatan para magreklamo dahil alam na niya kung ba't ito galit sa kanya. Alam niya, bago pa siya umalis sa rancho, alam niyang malalaman na ng dalaga. Nang kausapin siya ng Don tungkol doon, alam na niya kung ano magiging kahinat na niya. Kaya nga hindi siya naglakas ng loob na gisingin ito at magpaalam dahil natatakot siya na baka hindi niya ito maiwan. Natatakot siyang mas lalo pang lumalim ang paglilihim niya sa dalaga at makitang maseto sa kasinungalingan niya. Pero hindi niya akalaing mas may malaking takot pa pala siyang nararamdaman. Ngayon natatakot siya na baka layuan siya ng dalaga at baka hindi niya na ito makita pa. 2 years is enough. He could not bear to have more than 2 years. How can you do this to me, huh? Nanginginig ang boses nitong tanong sa kanya. Hinarap niya ang matatalim nitong tingin. Ang mata nitong punong-puno ng huli at halos manlabo na. Hindi niya iniwasan ang bawat hampas at sampal na ginagawad sa kanya ng dalaga. Paano mo naaatim na makita kong nagpapakatanga habang ikaw nagpapakasaya sa makasarili mong pantasya? Bawat hampas ito sa katawan niya, ramdam niya kung gaano to labis na nasaktan. Ganon ka ba kalibog para makalimutan mong itatali ka na? Ganon ba ako kadaling babae para gawin mong laruan habang malayo ka sa babaeng magtatali sa'yo, ha Rio? Am I that easy to you? No. Sinubukan niyang lapitan to para hawakan at yakapin pero humakbang to at lumayo sa kanya. Ang mga mata nito'y punong-puno ng galit at sakit. Please, Vanessa, let me explain. Bullshit! Saka ka lang mag-explain pag huli na? Kung kailan alam ko na? Para kang polis sa bawat pelikula eh. Saka darating kung kailan tapos ng laban? Kung kailan wala na? That's because you are a coward. You're a coward for not telling me the truth. Humakbang to papalapit sa kanya at buong lakas siya nitong itinulak. Mabutit agad na suportahan niya ang sarili para hindi bumagsak. And heartless. You did not even consider my feelings on how would I feel if I found this out? Ang inisip mo lang ang sarili mo. Kung paano ka makakalapit sa akin. Kung paano mo maibababa ang zipper mo. Kung paano mo makukuha ang isang tulad ko. Hindi siya nakakibo. Iniwas na lang ang tingin sa dalaga. Nasasaktan siyang makitang nasasaktan ng dalaga. Tama to sa sinabi.
Dapat noon pa lang alam na niya kung ano magiging kahinat na ng lahat. Nanalo ka na, Rio. Masaya ka na. Kasi nasaktan mo na ako. Nakita mo ng kahinaan ko na yung akala mong matalino, matapang at seryoso nagpakatanga sa'yo. Ano? Nabusog na ba yung ego mo? Vanessa, you know I almost thought that you and I can be more than just sexmate. That we can be more than something. Muntik na eh. Hindi. Umiling to. Hulog na ako. Hulog na ako, Rio. Kahit noon pa. To the point that I will defy my grandfather just to fight this stupid love of mine. Kasi akala ko tayo lang eh. Akala ko tayo lang sa istoryang to. Walang Diyos, di ko alam. Ako lang palang pilit sumisingit sa happily ever after mo. Nakontrabida palang role ko sa mala fairy tale mong mundo. You know that's not true. It is. It is true. Kasi kung susumahin mo, kung babasahin mo, saan ang papel ko sa buhay mo? Who am I? The stepsister in Cinderella story? Evil queen perhaps? Or worse, Maleficent? Rio, hindi ako ganon. Listen, Vanessa. Or, let's be realistic. Maybe you want me to be your mistress or your other woman? Huminto ito sa pag-iyak. Huminga na malalim para pakalmahin ang sarili. Pagkatapos, pinunasan nitong luha na halos basain ng sobra ang maganda nitong mukha at tumingin sa kanya. Para siyang tinakasan ng lakas dahil ng emosyon na ayaw niyang makita sa dalaga. He would rather see her get mad. That won't ever happen. I won't allow you to turn me into something I hate the most. And most importantly, I won't allow you to consume me. Mula ngayon, hindi mo na ako iiyak dahil sa'yo. Hindi ko nahahayang ang sarili ko na labis na masaktan dahil sa'yo. From now on, I will erase you. She pointed at her head. Hindi lang dito. Then to her chest where her heart is. Pati na rin dito. I will not let myself fall for you again. Tandaan mong araw na to, Rio. No, Almond. Do not show yourself before me ever again. From now on, I don't know you. Alam ni Carl na hindi rin tamang oras para kausapin ng dalaga. Gusto niyang bigyan to ng oras para umiyak at isigaw lahat ng sakit na nararamdaman nito. He watched her while shouting and crying her out. Under the light of moon and in front of the sea, sumasabay ang hampas ng alon sa pagsigaw ng dalaga. May naramdaman nito ang nararamdaman ng dalaga. Upon observing Vanessa, he realized that she was not the woman she knew in the magazine. The strong and fierce Vanessa he knows was not such a strong and fierce after all. May kahinaan din pala to. He wanted to comfort her, to tell her that everything is going to be alright, pero hindi yun ang tamang oras. All he wants to do at that moment is to by her side and wait until she's ready to open up. Sa ngayon, sasamahan lang nito sa gusto nitong puntahan para maihingang lahat. Huminto sa pagsigaw si Vanessa. Hinihingal na umupo sa buhangin. Malamang napagod na to sa kakaiyak at kakasigaw. Binuksan niya ang pinto ng driver's seat para kunin ang beriling tubig para sa dalaga. Hindi naman siya nabigo dahil tinanggap iyon ng dalaga. Umupo siya sa tabi nito. Are you done? Akala ko iiyak ka pa eh. I just want to breathe, you know? Kasi ang sakit-sakit at ang tanga-tanga ko. Why didn't I see it? Kasi nagmahal ka lang, sagot niya. Natigilan ang dalaga. Hindi man sa tamang lalaki but at least you've experienced it. And it only means that you're just human being like others. Hindi lang naman ikaw ang tanga sa mundo. Isa ka lang sa bilyon-bilyon. Kumunot ang noo ng dalaga. Then I am stupid? He chuckled. Alright, you are stupid. So where do you want to go? Bakit ako aalis? Should I run just because I get hurt? Should I hide just because someone lied to me? Di ako tulad ng ibang lalayo para mag-move on. Hindi ako magpapakalayo. Instead, I will face it. So I can get stronger and wiser. So that if one day I saw him again, I am not the Vanessa he once fooled. Napangiti siya. Marami pa nga siyang hindi alam sa dalaga at hindi siya mapapagod kilalanin pa ito ng lubusan. Hindi siya susuko hanggang ang dinidikta ng puso nito ay siya. Are you happy now that you ruined my life? Rio growled to his father. Alam niyang narinig nitong pagwawala ni Vanessa sa labas. Now that the woman I loved turned her back on me. It should be. You and Beatrice are bound to marry. What can you ask for? She has everything that you want. And because of that, you don't care of whatever I feel. You don't care if I get hurt in the process of getting what you want. I never care of anything or anyone. Anitong nagpasakit sa damdamin niya. Dapat noon pa lang alam na niya kung sino siya sa kanyang ama. Yun marahil ang dahilan kung ba't mas pinili ng kanyang tunay na ina na ipakidnap siya noon. You should never come back. Yun ang unang sinabi ng kanyang ina nang una siya nitong makita. Di man ito nagampanan ng pagiging ina pero alam niyang mahal siya nito. You should live your life the way you used to be.
Away from here. Hindi niya magawang kumilos na naaayon sa gusto niya. Hawak ng ama niya ang pamilyang kumupkup sa kanya. Way too late. Yeah. How he wished he would change his father for the better and to be a good father, like the man who raised him. Pero wala na siyang magagawa kung yun ang paniniwanan nito sa buhay. You only care for money and wealth and being on top. You're afraid that someone might get ahead of you. That's why you're controlling even if it means hurting the ones in your family. You're no family to me. I know. I am just a toy to you. A toy that someday you will throw when you don't need me anymore. Do you think money and wealth will follow you to death? Do you think you will bring him to hell? They will stay here above while you rot under. You don't know what the real treasure means. You don't know what's more important than money. Money's just there. You can find them everywhere. But family? Once you lost them, you will never bring them back. Gusto niyang itanim yon sa isip ng ama, pero sadyang kinain to ng kagustuhang mas umangat sa buhay. Hindi niya to kayang tulungan kung ito mismo di kayang tulungan ng sarili. Bilang anak, sinusunod na lang niya ang kagustuhan nito pero pagod na siya. While you stay here, I'll hire someone to get my family out of the manor. Nanlaki ang mata nito sa gulat. Hindi siya nito mahahawakan pa sa leeg. When I saw you here with Beatrice, I thought this was the end of me. But I came to realize that it will give me time to sneak my family out of that hell. Tinignan niya ang cellphone nang bigla itong mag-ring. It was Paolo. You are no longer my dictator. Tatalikod sana siya nang bigla itong tumayo mula sa inupuan. You cannot do this to me. I'm your father. For once I thought you were, but you never. Iniwan niya tong nagtatagis ang bagang. Lumabas siya sa penthouse niya. Napahinto na makita si Beatrice sa harap ng pinto at namumula ang mata. I can't, she said in whisper. Almond, I love you. I am sorry. My heart already belongs to someone else. Hahakpang sana siya pero pinigilan siya nito. Please, I'm begging you, stay with me. Let's get out of here. Of everything and live peacefully. I will follow wherever you go. I will do as you said. I will be a faithful wife to you. Just please, pick me. Pagmamakaawa nito.